Magandang umaga po sa ating lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Tayo po muli ay magkakaroon ng panambahan through social media. Tayo po ay manood at makinig sa ating mga cellphone, ating mga laptop. At sa umagang ito, mga kapatid, ay may mga ilang bagay tayong tatalakayin. Subalit, bago po yun, nais ko po munang kamustahin kayo, kamusta na po kayo, ano na po ang inyong kalalagayan. Okay pa ba kayo? Mga kapatid, tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon sapagkat sa umagang ito, minsan pa tayo po ay pinagpala ng ating Panginoon sa pamamagitan ng buhay na meron tayo at lakas. At nagagawa pa po nating kumain, huminga, ano pa man ang ginagawa natin, nagagawa natin dahil sa ating Panginoon. Sa umagang ito, mga kapatid, ay ninanais ng Panginoon na patuloy na mahayag ang kanyang dakilang pangalan, lalo na sa gitna ng pandemic o ng mga sitwasyon natin ngayon. Mga kapatid, ang topic po natin ngayon ay natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba ang Diyos? Ito po ay isang katanungan ng mga taong nakakaranas ng mga sobra o ng mga matitindig mga pagsubok sa buhay. Yun po yung yun po yung katanungan. At naniniwala tayo na hindi lamang sa mga pelikula natin naririnig yung mga tanong na ito, kundi ito'y naririnig natin mismo sa mga tao kahit sa panahon natin ngayon. Natutulog ba ang Diyos? Bakit parang walang ginagawa ang Diyos? Bakit parang hindi ba nararamdaman ng Panginoon yung ating paghihirap? Marahil ito yung mga tanong. Bakit ganito ang nararanasan ng mga tao? Lalo na yung mga nagugutom. Lalo na yung mga wala na talagang makain. Ito marahil yung mga tanong nila. Mga kapatid, nais ng Panginoon na sagutin yung mga ganyang mga katanungan sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Now, kung meron po kayong mga Biblia, buksan po natin ang ating mga Bible sa Mark chapter 4, verse 35 to 41. Mark chapter 4, verse 35 to 41. Ito po ang sabi. Kinagabihay, sinabi ni Jesus sa mga dagat, tumawid tayo sa ibayo, kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakasabay sa kanila. Habang naglalaya, inabot sila ng malakas sa bagyo, kaya ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami? Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin. Tigil! At sinabi sa lawa, tumahimik ka. Tumigil na ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Natakot sila ng labis at namangha sa sinabi nila sa isa't isa. Anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya. Mga kapatid, ito po ay kasaysayan ng ating Panginoon nung siya po ay kasama-sama ng kanyang mga alagad na nangangaral ng salita ng ating Panginoon. At dito, sa mga ilang pagkakataon, makikita natin na marami ng ginawang mga himala ng Diyos sa panahon na yon na sila'y magkakasama. At marahil masasabi nilang bilang laging kasama ay kilala na nila ang ating Panginoong Hesus. So, kung titingnan natin mga kapatid, maaaring kilala nila ang pangalan ng Panginoong Hesus. Pero, yung pagiging Diyos ng ating Panginoong Hesus, yung magagawa ng Diyos sa sitwasyon na yon, ay marahil doon sila nagkaroon ng isang pagkukulang. Now,
Ano po ba yung mga katotohanan na makikita natin sa mga talatang ito? Unang bagay po, He knows our situation. Alam ng Panginoon ang ating sitwasyon ngayon. Alam niya kung anong kalagayan mo ngayon. Alam niya kung nahihirapan ka. Alam niya kung nasasaktan ka. Alam niya kung naninibugho ang ating mga puso. Alam ng ating Panginoon. According to kay Isaiah, walang nangyayari sa atin na hindi sa kapahintulutan ni Yahweh. Ibig sabihin, alam ng Panginoon yung nangyayari sa atin kasi wala nang pwedeng mangyari sa atin ang hindi alam ng ating Panginoon, hindi sa kapahintulutan ng ating Panginoon. Ang chapter 44 verse 21, alam ng Panginoon sa Psalms 44 verse 21, alam ng Panginoon ang nararamdaman, hindi lingid sa ating Panginoon yung nararamdaman ng ating puso at ating isip. At alam din ng Panginoon kung ang ating isip, kung nag-iisip tayo ng hindi maayos o ng baluktot, alam din ng Panginoon. Ibig sabihin, alam niya ang lahat ng bagay sa ating buhay at alam niya ang nararamdaman natin. Now, kung titingnan natin dito sa mga talatang ito, makikita natin dito na yung mga disciple niya na kung saan ay kasama nila sa bangka, sumakay sila, dumating yung point na nakaranas sila ng malakas na bagyo. At sabi nga ng mga manunulat, ang bagyo daw kung ito ay parang napaka-violente. Ibig sabihin talagang grabe, napakalakas. Napakalakas na bagyo. At bagyo sa gitna ng tubig. Yung bagyo na naranasan natin ito lang nakaraang araw ay nangyari sa atin sa kalupaan. At marahil, medyo makakaano pa tayo. Pero kung makakagawa tayo ng paraan. Pero kung nasa lawa o nasa gitna tayo ng tubig o ng dagat, maranasan natin yung malakas na bagyo. Hindi natin alam kung paano. Bagamat meron ang mga barko ay meron mga yung ginagamit para sa yung life saver, yung nilalagay sa katawan, sinusuot para hindi tayo lumubog, maganda yun. Maaaring meron ganon. Pero, tingnan po natin mga kapatid, nung unang panahon, walang ganon. Wala po yun. So, ibig sabihin, tayo po, at kung sila po ay nasa gitna ng laot, nung dumating malakas sa bagyo, nagkaroon sila ng takot. No, tingnan natin. Alam ng Diyos kung ano ang takot natin. Alam ng Diyos kung ano nararamdaman natin. Hindi siya natutulog. Bagamat, sabi ng mga manunulat, ang ating Panginoong Hesus ay natural yung kanyang pagkakatulog. At sabi nga, napakahimbing ng kanyang pagkakatulog. Pero, talaga ba ang Panginoon hindi niya alam ang nangyayari? Mga kapatid, naniniwala po ako na anuman ang nangyayari sa atin, ito'y alam ng ating Panginoon. No. He allowed to come in our life yung mga bagyo sa buhay natin, yung mga pandemic o COVID-19 virus, not to destroy us, but to strengthen our faith. Para palakasin ang ating pananampalataya. Inaalaw ni God dumarating sa atin yung mga matitinding pagsubok. Yung mabibigat na pagsubok sa buhay natin. Mamaya makikita pa po natin. Ano po? Para palakasin yung pananampalataya natin, para mailabas yung pananampalataya natin. Gusto ng Panginoong Hesus na i-exercise ng mga disciple noong time na yun, yung kanilang pananampalataya, yung power na ibinigay ng ating Panginoon sa kanila, yung pananampalataya nila. Subalit, dumating sa punto na sila'y natakot. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, huwag tayong matakot. Gusto lang ni Jesus, noon ng ating Panginoong Hesus, na yung ating pananampalataya, exercise natin. Ilabas natin. Patunayan natin mayroong Diyos sa buhay natin.
Patunayan natin mayroong Diyos na buhay sa buhay natin. Mayroong makapangyarihang Jesus sa buhay natin. Pero pag hindi natin nagawa at na-exercise yung ating pananampalataya, ito po yung maganda sa pangalawang punto po natin. He is the way maker, promise keeper. Yung verse 39, ang sabi diyan, bumangon si Jesus at sinaway ang hangin. Tigil at sinabi sa lawa, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pansinin po natin mga kapatid, gagawa ang Diyos sa anumang sitwasyon ng buhay natin. Gagawa ang Diyos sa panahon na ikay masaya at sa panahon na ikay malungkot. Sa panahon na ikay natatakot at sa panahon ng iyong katapangan. Gumagawa ang Diyos. So tingnan po natin, gumagawa ang Diyos sa buhay natin para patunayan ng Diyos sa buhay natin yung kanyang pangako na hindi niya tayo iiwan, hindi pababayaan man. At ang sino mang sumusunod sa Kanya at ang sino mang naglilingkod sa Kanya, hindi niya pababayaan. Kapatid, mga kaibigan, maaasahan natin ang paggawa ng ating Panginoon. Alam ng Diyos yung ating pananampalataya at alam ng Diyos kung gaano kalaki ang ating pananampalataya o kaliit ang ating pananampalataya. Nakikita natin dito o makikita natin dito na matagal na kasama ni Jesus ang mga disipulo. Nakita nila yung ginawa ni Jesus at yung transportation nila nung panahon na yon. Pansinin niyo po, ba't tingnan po natin, wala pong jeep noon, wala pong truck noon, walang bus, walang eroplano. Para lamang makatawid sa kabilang baybay ay kailangan ng bangka. So, ito talaga yung kanilang pang-transportation nila. Yung bangka, pwede nilang lakarin marahil, pero napakalayo, pero madalas, nagbabangka sila para makatawid sa kabilang pampang. So ano pong ibig ko sabihin dito? Dapat sanay na sila. Dapat itong mga disipulo na ito, dahil yun ang madalas na sinasakyan, dapat sanay na sila. Pero hindi. Dapat hindi na sila magugulat. At dapat handa na sila sa ganoong sitwasyon. Tingnan pa po natin mga kapatid. Yung kanyang mga disciple, karamihan dito ay mangingisda. Ibig sabihin, ito yung mga sanay pagdating sa laot o sa dagat. Pero bakit dumating yung punto na yun? Mga kapatid, naalala ko po yung aking kaibigan. Ito lang nakaraang araw, nakausap ko siya. Maganda ang kanyang trabaho. Marami siyang naipon sa kanyang pagtatrabaho, sa kanyang kinita. Pero sabi niya, nung kami nagkakwentuhan, sabi po niya, saglit lang pala yung naipon ko. Hindi pala natin pwedeng sabihin marami tayong ipon at hindi tayo mag-aalala pagdating sa mga ganitong pagkakataon. Yung mga pandemic na itong sitwasyon natin. Sabi niya, kaunti na lang ang naipon ko at paubos na. So ano pong punto natin dito mga kapatid? Minsan ganito tayo. Akala natin okay na tayo. Akala natin matibay na tayo. Akala natin matatag na yung ating pananampalataya. Akala natin hindi na tayo matitila. Pero hindi pala. Kahit ang mga disciple ng ating Panginoon nung time na yon, na sila ay mangingisda at marahil sanay sa dagat at sa laot, pero dumating sila sa punto na nagkaroon sila ng takot. Kaibigan at kapatid, okay lang mga takot, pero hindi okay ang manatili sa pagkatakot. Gusto ng ating Panginoon na tayo po ay manampalataya at magtiwala sa Kanya.
Nakaramdam ang mga disipulo ng pagkatakot. Akala nila binabaliwala sila ng ating Panginoon noong time na yon sa kanilang nararanasan. At minsan ganun din po tayo. Akala natin, Lord, kailan mo matatapos itong quarantine na ito? Lord, kailan pa ba matatapos itong paghihirap na ito? Wala na kaming makain at marahil sa ating panonood ng TV, ganun lagi ang sinasabi ng mga tao. At marahil, kahit mga mananampalataya, ay nakaramdam ng takot sa ganitong sitwasyon, lalo na ang virus. Pero okay lang yan, kapatid. Dahil dito, ginigising lamang tayo ng ating Panginoon para exercise natin yung ating faith, yung ating pananampalataya ito. Bakit? Ang Diyos po, alam niya ang nararanasan ko. Alam niya ang nararanasan ko. Ito po yung pinakamaganda, mga kapatid. Kapag hindi natin na-perform ng maayos yung ating pananampalataya, tingnan niyo po. Nung lumapit yung mga disciple sa ating Panginoon, ginising nila ang Panginoong Hesus. At anong ginawa ng ating Panginoong Hesus? Yung hindi natin kayang gawin, siya ang gagawa. Siya ang gagawa. Ano sabi ng Panginoon? Stop! Tanging ang Panginoong Hesus lamang ang pwedeng makagawa nito. Wala na pong iba. Kaya yung mga nag-aangkin na sila po ang may kaya magpa-stop, mali po yun. Tanging ang Panginoong Hesus lamang ang makagagawa nito. He is the way maker, the promise keeper. Siya yung gumagawa ng paraan para ang kanyang mga anak ay magkaroon o mailigtas at makaahon at makapamuhay ng maayos sa harapan ng ating Panginoon. Gagawa siya ng paraan. Gagawa siya ng himala para lamang patunayan sa kanyang mga disciple na mahal niya itong mga taong ito. Tayo rin po, mga kapatid at mga kaibigan, mahal tayo ng ating Panginoon. Ang sabi niya, bumangon si Jesus at sinaway ang hangin. Tigil at sinabi sa lawa, tumahimik ka. Tumigil ang hangin at tumahimik ang lawa. Mga kapatid, uulitin ko po. Lumapit tayo sa Kanya at Siya ang gagawa sa mga bagay na hindi natin kayang gawin. Lumapit tayo sa Kanya. Alam ng Panginoon at naiintindihan ng Panginoon kung hanggang saan lang yung ating pananampalataya. At siya ang gagawa. Siya ang kikilos sa buhay natin. Siya ang magpapatuloy sa bagay na hindi natin kaya. Mga kapatid, ikaw at ako ay nakakaranas nito. Kahit ng mga disciple ng ating Panginoon, kasama na siya ng mga disipulo. Pero itong mga disciple niya, nagkaroon pa ng takot. Naniniwala ako, minsan ganun tayo. At minsan, o hindi lang minsan, may mga pagkakataon na madalas na nag-aalala tayo o natatakot tayo. Pero tandaan natin, kapatid, doon sa pagkatakot natin, lumapit lang tayo sa Kanya. Yung bagay na hindi natin kaya, gagawin ng ating Panginoon Jesus. Tutulungan niya tayo. Hindi tayo dapat matakot. Alam ng Panginoon ang lahat ng ating mga nararanasan. Sa umagang ito, mga kapatid, nais ang Panginoon ng Panginoong Jesus na ipakita sino ba siya? Ano ba ang ating Diyos? Ano ba ang ating Panginoong Jesus? Ano ang pwede niyang gawin sa buhay natin? Katulad ang ginawa ng Panginoon sa mga disciple niya. Bagamat kung titingnan natin sa verse 40, sinabi rito ng ating Panginoong Jesus, pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Marahil itong tanong na ito ng ating Panginoong Jesus
ay pwedeng gisingin tayo at marahil tayo yung mga nakakatulog, hindi ang Panginoong Hesus. Hindi ang Panginoon. Marahil tayo nakakatulog. Marahil ito yung tanong ng ating Panginoong Hesus sa panahon natin ngayon. Tanong niya sa iyo at sa akin. Ang sabi niya, hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Na samantalang sinasabi ng ating Panginoong Hesus, marami na akong himalang ginawa. Sabi niya sa kanyang mga disciple, marami na kayong nasaksihan mga himala na ginawa ko. Pero bakit hanggang ngayon, wala pa rin kayong pananampalataya? Ang tanong na ito ay ang tanong ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disciple ay tanong din ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disciple ngayon at sa lahat ng tao. Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Ito ang hinahanap ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Gusto ng Panginoong Hesus na makita yung faith natin, na ini-exercise natin yung faith natin. Kapatid, kapag ginawa natin ito, in-exercise natin yung faith natin at kung hanggang saan lang tayo yung faith natin, mas mararanasan natin yung mga ibang bagay na himala na gagawin ng Diyos sa buhay natin. Magugulat na lang tayo. Magugulat na lang tayo. Pangatlong bagay po, mga kapatid. He is sovereign God. He is sovereign. Yung verse 39, ulitin ko po, sabi diyan, sinaway o bumangon si Jesus at sinaway ang hangin. Tigil. Pansinin niyo po, walang mahirap para sa ating Panginoong Hesus. Gusto niyang ipakita sa kanyang mga disciple na kapag siya ay kasama natin, kasama nila, walang mahirap na kayang gawin ng Diyos. Lahat ay kayang gawin ng Diyos. Pansinin niyo po, sabi niya, tigil! Ito yung kanyang sinabi doon sa malakas na hangin. At marahil itong malakas na hangin ito yung nagdadala ng malakas na alon sa panahon na yun. At sabi ng Panginoon, tigil. Pinatigil niya ang malakas na hangin o ang bagyo. Then pangalawa, pinatahimik niya ito. Pansinin niyo po, sabi niya niyan, sinaway niya ang hangin, tigil. At sinabi sa lawa, tumahimik ka. Mga kapatid, hindi lamang niya aalisin o hindi lamang niya patitigilin anuman ang mga pagsubok o problema sa buhay natin, kundi bibigyan pa tayo ng ating Panginoon ng kapayapaan. Nakakatuwa po na isipin na hindi lamang tutulungan ka ng Diyos doon sa problema mo. Ibig sabihin, hindi lamang niya, may mga problemang inaalis ang Panginoon, pero may mga problemang hindi inaalis ang Diyos. Kasi gusto pa ng Panginoon na patibahin tayo sa ating pananampalataya. Kaya kung titingnan natin dito, noong panahon na yon, ibig lamang kung sabihin ng ating Panginoon na sa pangalan ng ating Panginoong Hesus o sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, kayang magkaroon ng kapayapaan ang tao sa kanyang puso. Kayang payapain ng Diyos ang puso natin. Mga kapatid, marami po mga pagkakataon na tayo po ay nagpipray na, Lord, alisin mo po itong problema ko. Marami mga pagkakataon na nagpipray tayo na, Lord, alisin mo yung pandemic, yung virus na yun, alisin mo ito. Itigil mo na ito. Pero mga kapatid, marahil itong mga ganitong bagay ay hindi yun ang sagot. Dapat, yung sagot natin sa ganitong sitwasyon. Ang dapat siguro, Lord, patibayin mo po ako sa panahon ng may pandemic. Patatagin mo po ako sa panahon ng may pandemic. Mga kapatid, ang mga disciple ay natakot.
tayo rin ay natatakot. Pero ang pinakamagandang response natin sa ganitong sitwasyon, Lord, alam kong may magagawa ka. Alam kong hindi ka natutulog. At alam kong may gagawin ka sa sitwasyon natin. Kapatid, kung ang Panginoong Hesus ay makapangyarihan, naiintindihan tayo ng ating Panginoon sa ating naranasan. Kung minsan parang nauubusan na tayo ng pag-asa na parang kailan pa ba matatapos ito? Kaibigan at kapatid, naiintindihan tayo ng Diyos. Ang isang ipanalangin natin, Lord, patibayin niyo po ang aking pananampalataya. Patatagin niyo po ang aking pananampalataya. Bakit? Kasi yun lang po ang hinahanap ng ating Panginoong Hesus. Ano ang sabi niya? Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Kaibigan, lumapit tayo sa Kanya. Lumapit tayo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya lang ang pwedeng magbigay ng kapayapaan sa ating puso sa gitna ng ng pandemic o ng sitwasyon natin ngayon. Siya lang. At tiyak may gagawin siya. Katulad ng ginawa niya sa kanyang mga disciple. Pinatigil niya ang malakas na hangin. Sinaway niya ang malakas na hangin. At pumayapa ang dawa. Kapatid, pwede rin natin maranasan ito. Ang kapayapaan na mula sa ating Panginoon. Kung ang Panginoong Hesus ay makapangyarihan, kaya tayong bigyan ng lakas. Kung hindi, alisin ng Diyos ang bagyo sa buhay natin. Nais ng Panginoon na hubugin tayo sa pamamagitan ng pag-exercise ng ating pananampalataya. Kaya niya tayong bigyan ng kapayapaan sa buhay natin. Lumapit lang tayo sa Kanya. Katulad ng ginawa ng mga disciple. Anong ginawa nila? Ginising siya ng mga alagad. Sabi diyan sa verse 38. Sa verse 38 sabi, si Jesus ay natutulog. O natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang punan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo ang mapapahama kami? Marahil, pwede natin dalhin ito sa isang panalangin ng pagdaing sa ating Panginoon. Isang paglapit na mayroong kasamang pagdaing sa ating Panginoon. Kaya sabi niya, Guro, baliwala po ba sa inyo? Sa inyo na mapahama kami? Sa ibang po ay lumapit sila, ginising nila ang Panginoon, na iligtas kami, yun ang kanilang panalangin. Sa atin din po, sa ganitong sitwasyon, ito po yung ating ipanalangin. Huwag nating ipanalangin ang pandemic, ialisin ng Diyos. Kasi kahit hilingin natin sa Kanya, kapag gusto ng Diyos na tumagal yan, wala tayong magagawa. At hindi na dapat makita ng Panginoon sa atin. Yung gusto natin ang problema mo, mawala agad. Kundi ang gusto ng Panginoon, makita yung ating pananampalataya. Kaibigan, kapatid, nasa Diyos na makita yung pananampalataya. Huwag kang matakot. Huwag ka nang matakot. Okay lang matakot, pero huwag kang manatili sa takot. Tutulungan tayo ng ating Panginoon. Tutulungan tayo ng ating Diyos. Alam ng Panginoon ang sitwasyon natin ngayon. Huwag tayo mag-alala. Alam ng Diyos kung anong naranasan natin ngayon. Gagawa siya ng paraan at gagawin niya ang kanyang pangako sa bawat isa sa atin dahil walang mahirap sa Diyos. Siya'y makapangyarihan sa lahat. Pagpalaan tayo ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Kung paano ba
naghayag ng iyong kapangyarihan sa panahon na kasama ka ng mga disipulo mo, Panginoon. Lord, salamat po. Na bagamat maaaring isipin ng maraming tao na natutulog ka nga at parang hindi mo nararamdaman yung nararamdaman ng mga disciple mo noon. Pero isa lamang ang bagay na nais mong ipakita sa amin. Alam mo ang sitwasyon namin. Alam mo ang lahat ng bagay. Alam mo kung ano ang iniisip namin. Alam mo kung nahihirapan kami, Panginoon. Walang nalilingid sa iyo. Panginoon namin Jesus, narito po kami sa iyong harapan. Patatagin niyo po kami. Kung kailan mo aalisin ang pandemic o yung virus, Panginoon, kalooban mo ang masunod. Na kahit ipanalangin namin ito, kung ito ay nais ko pa rin manatili, wala pa kaming magagawa. Pero hinihiling po namin na patatagin mo po kami sa ganitong sitwasyon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na ma-exercise po namin ang aming pananampalataya sa iyo. Tulungan mo po kami, Panginoon, na makita namin na ikaw ang Diyos na gumagawa ng paraan. At ikaw ang Diyos na tumutupad ng iyong pangako, na hindi mo kami iiwan, hindi pababayaan mo. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at walang imposible sa iyo. Salamat po, aming Ama. Salamat po, Panginoon Jesus, sa iyong paalala sa amin. Pagpalain niyo pong bawat sa amin sa pangalan po ng Jesus. Amen. Mga kapatid, ipanalangin natin patuloy ang mga leaders ng ating bansa, ang ating mga frontliners. Patuloy silang patatagin, ingatan ng ating Panginoon. Dalangin natin sila na patuloy na ilayo at hindi na madagdagan ang mga naapektuhan ng virus. So habang tumutugtog po yung isang kanta, itong kantang ito ay nakaka-inspire. Alam po ito. Yung kanta ni Gary Valenciano. Yung kanta niyang Natutulog Ba ang Diyos? At marahil sa awit na ito ay meron pang ibang bagay na sasagot doon sa ganong katanungan. Natutulog ba ang Diyos? Tayo po ay sama-sama manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, humingi po kami ng habag at awa sa iyo, Panginoon. Amin pong idinadalangin namin Ama, ang aming mga frontliners, Panginoon. Hindi man namin sila maisa-isa, Panginoon, pero salamat sa kanilang buhay, Panginoon. Nagbigay ng kanilang lakas, ng kanilang buhay para sa aming niyo, Panginoon. Lalo tigit, Panginoon, sa mga naapektuhan ng mga karamdaman ng virus. Hindi nila alintana kung sila'y makahawak o Lord, marahil ang kanilang mga mahal sa buhay, nag-aano na rin para sa kanila. Hinihiling po namin, Panginoon, at tulungan niyo kahabagan niyo po sila, Panginoon. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng kapayapaan. Kung paano mo pinatigil at pinayapa ang ilaw, Panginoon, Lord, bigyan niyo po sila ng kapayapaan na bumula sa iyo. Maging, Panginoon, mga frontliners sa Diyos, ingatan niyo po sila, i-cover niyo po sila ng simbalagyan. At patuloy niyo po sila, bigyan ng kalakasan na Panginoon, papalain po lahat ang kanyang pangyayarin. Kami po, Panginoon, ang pwede lang namin magawa, Panginoon, ay panalangin sila.
Lagi namin itulog sila sa iyo, Panginoon. Siling po namin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa patuloy ng mga Lord, yung mga tao sa paligid namin, yung mga tao na naapektuhan ng kahirapan, Panginoon, nawa ay makita nila na meron Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi natutulog ang aming Diyos. Bagkus gamitin niyo po ang pagkakataon ito na makilala nila at lumapit sila sa iyo. Tanggapin nila bilang Panginoon sa sarili na napagligtas po nila. Panginoon, sa iyo namin tinitiwala ang lahat ng ito, Panginoon. Maging ang aming mga kapatid, Panginoon, ang aming mga kapatiran, Panginoon, ingatan niyo po sila. Panginoon, marahil hindi ko po nakikita ang kanilang kalalagayan. Pwede ko po sila abutin na lamang, Panginoon, ng panalangin na Lord, provide niyo po ang kanilang mga pangailangan, material, financial, spiritual. Yung mga kapos na sa pagkain, Panginoon, Lord, i-provide niyo po, Panginoon. At patuloy na patatagin ang kanilang mga lumang katawan. Patuloy niyo po silang palakasin, Panginoon. Pagkalaan niyo po sila. Patuloy kang gumawa sa kanilang buhay ng mga himala. Alam ko po, Panginoon, walang imposible sa iyo. Ano kang gumawa at nagpakita ng himala sa mga disipulo mo, Panginoon. Naniniwala po kami na magpapatuloy ito at kahit sa ganitong pagkakataon at sa ganitong panahon, magpapakita ka pa rin ng mga himala, Panginoon, sa buhay ng mga. Alam mo, Panginoon, yung aming mga kapatid po nung hirapan, palakasin mo sila. Ingatan mo po sila. At Lord, salamat po. Sapagkat ikaw ang Diyos ng kapangyarihan sa lahat. Gumagawa at tumutupad ng iyong mga pangako. Maraming salamat. Inaantin po namin ng Diyos ang tagumpay sa lahat ng aming panalangin, Panginoon. Sapagkat hinihingi po namin ito ng may pananampalataya. Sa tanging pangalan ng aming Panginoon Kristo po lamang. Aming Ama, salamat po sa iyong dakilang pag-ibig sa pamamagitan ng Panginoon naming Jesus na iyong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. At salamat, Panginoon, sa Banal na Espiritu na walang sawang nag-iingat at nagtuturo sa amin at namamalagi sa aming puso. Salamat po, Panginoon, sa iyong karangalan, ang kaluwalhatian, ngayon at magpakailan pa man. At Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid at kaibigan, at nawa ay pinagpala po tayo ng salita ng ating Panginoon. Pagpalain tayo ng Diyos, tandaan po natin, hindi po natutulog ang Diyos. Alam ng Panginoon ang nararanasan mo ngayon at nararanasan natin. God bless you.